Good morning, everyone. So we have our new lesson today. Good morning. Morning, ma'am. Good morning po. Hello, thank you. Good morning. So let's have our second lesson for first grading. So module 2, ito po ay tungkol sa pagsusulong ng prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa. So nakafocus pa rin po tayo tungkol sa lipunan. So bilang isang parte ng lipunan, ito yung dalawang prinsipyo na napakahalaga. So with this lesson, I will explain ano bang ibig sabihin ng subsidiarity, bakit siya inaasahan sa isang lipunan, sino ba ang responsable dyan, at kung saan ba siya matatagpuan or mararamdaman. At syempre, bakit kailangan ang prinsipyo ng pagkakaisa sa lipunan. So yun po yung magiging laman ng lesson natin ngayong araw. So let's proceed. So let's start this lesson with this sentence. So walang tao ang napakahirap para hindi makapagbigay at walang tao ang napakayaman para hindi na mangailangan ng tulong. So this is the perception of principle of unity and subsidiarity. So meron bang gustong mag-explain kung paano nyo naintindihan itong sentence na to? I-simplify natin. Ano kayang ibig sabihin yan in short? Anyone who wanted to explain? Kahit simple explanation lang. In short, what does it mean? Ma'am Nicholas po. Yes, Nicolas. Ma'am, ano po, kahit mahirap ka po, kaya mo pa rin po magbigay. At kung kahit mayaman ka po, kahit nasa iyo na pong lahat, may kailangan ka pa rin po na wala ka. Very good, Nicolas. Napakaganda ng iyong sagot, no? So, ano man ang estado natin sa buhay, kakailanganin at kakailanganin pa rin natin ng ating kapwa. So, correct yung sinabing Gian. So, kung ikaw man ay mahirap, hindi ibig sabihin nun na wala ka nang maibibigay. Okay? At kung ikaw naman ay mayaman, hindi rin ibig sabihin nun na hindi ka na mangangailangan. So, bilang isang parte ng lipunan, ano kaya yung nais ipabatid sa atin nitong sentence na ito? Ano kaya yung pinakakailangan nating gawin? So, mula dun sa sinabi ni Nicolas, kailangan ano yung ating matutuhan? Yes, Nathan? Tulungan, ma'am. Very good. Napakahalaga na tayo ay magtulungan. Okay? Hanggat meron kang maitutulong, meron kang maibibigay, ibigay mo na. Alright? At syempre, sa pagtutulungan na yan, dyan din makikita ang magandang pakikisama at pakikipagkapwa. Kasi if we can still remember our lesson last time, para maabot ang pinakalayunin ng lipunan, ano nga ba ulit ang pinakalayunin ng lipunan? Tatandaan nyo ba? 2 words. KP. Kabutihang panlahat. Very good, Lon. Quezon. So, ang pinakalayunin ng lipunan ay makuha or maabot o kaya ay makamit ang kabutihang panglahat. Dahil sa lipunan, permanente ka nang naninirahan dyan. So, napakahalaga na lagi nating isa-isip kung ano ba yung nakabubuti. Hindi lang para sa nakararami, kundi para sa lahat. Alright, so thank you very much for your answer. So, let's proceed. So, ang lipunan, ito ay binubuo ng iba't ibang sektor. Alright, so dahil kailangan natin ng pagkakaisa, napakahalaga na meron tayong mga katulong para maisaayos ang sistema ng lipunan. So, nandyan ang mga sektor, organisasyon, samahan o mga grupo na may natatanging tungkulin na dapat gampanan sa lipunan. So, for example, ano ba yung mga sektor na yon? Ano kaya yung sektor na namamahala sa mga eskwelahan? Anong department yan? Anong department po? Sa mga schools. Very good. Department of Education. So, that is an example of sectors or institution. So, bakit kaya meron tayong iba't ibang departamento? So, other than Department of Education, meron din tayong Department of Health,
DFA, Department of Foreign Affairs, PNP, Philippine National Police. Bakit kaya may iba't iba tayong departamento? Ano kaya Oo po, ma'am. naitutulungan sa atin? Yes, Ma'am. Jeremy. Ma'am, para ma'am, pag merong kailangan na isang bagay isang tao, para alam niya kung saan siya pupunta. Very good, Jeremy. Kailangan natin ng mga departamento kasi meron tayong iba't ibang pangangailangan. So, sa tulong ng mga departments na yan, specifically, alam natin kung saan tayo pupunta. At maliban dyan, maliban sa mga miyembro ng lipunan, maliban sa taong bayan, sino yung pinaka-inaalalayan nung departamento na yun? Tayo, ma'am. Yung mga may hirap, maliban sa ating mga mamamayan. May kapansanan, ma'am. Okay, pwede din. Pero maliban sa mga may kapansanan, nangangailangan, mga may hirap, basta sa mga mamamayan, sino kaya yung pinaka-inaalalayan nila? Lipunan ba, ma'am? Lipunan? Ang bansa? Sa isang bansa, merong isang? Punan. Sa isang lipunan, merong isang tumatayong bilang? Leader. Leader. Namumuno. Yes, Colleen. Namumuno. Leader. Very good na rin, no? Leader. Alright, so kung sa isang bansa, sino ang ating leader? Presidente. Pangulo. Very good. We have our president o ang ating pangulo. So, ang trabaho ng mga departamento na yon ay alalayan ang ating leader o ang ating pinuno. Kasi hindi naman kaya na syempre sa isang grupo, dahil grupo yan, hindi pwedeng leaders lang ang kikilos. So, kaya meron tayong mga sektor upang maalalayan ang ating presidente o kaya kung sino man ang namumuno. Kasi for example, si President Duterte, hindi naman pwedeng pati siya mag-aasikaso sa DepEd. Siya mismo mag-aasikaso sa DOH. Siya mismo mag-aasikaso sa PNP. Hindi pwedeng ganun. Kaya kung mapapansin ninyo, meron tayong Secretary of DepEd, Secretary of DOH, may iba't iba tayong secretaries, 'di ba, sa bawat departments kasi sila yung tumatayong representative ng ating leader upang hindi na niya kailangan pang i-shoulder ang lahat ng issues, ang lahat ng problema, at ang lahat ng proseso. So we have our departments, institutions or organizations para sila na yung ating lalapitan kasi napakahirap naman kung lahat tayo lalapit kay President, 'di ba? Para humingi ng tulong. So katulad din ng sabi ni Jeremy, sa mga departamento na yan ang tumutulong sa atin para mas madali nating maabot at alam natin kung saan tayo makakahingi ng tulong. So, yan ang nagiging tungkulin ng mga sektor. Alright? So, sa lipunan, again, ito ay binubuo ng blank na may natatanging tungkulin na dapat kampanan sa lipunan. What's our answer? A or B? A. Very good. Correct. It's letter A. Huwag niyong kakalimutan ha. So, ang lipunan, binubuo ng iba't ibang sektor or institusyon. Okay? So, meron silang kanya-kanyang tungkulin. For example, ano ang tungkulin ng PNP? Saan sila nakafocus? Sa mga masasamang tao. Very good, Lon. Anong tawag natin dun sa mga masasamang tao na yon? Mga kriminal. Very good. So, syempre, hindi naman kaya na si President Duterte pa ang manghuhuli sa mga magnanakaw o sa lahat ng uri ng kriminal. So, meron lang nakatalaga dyan. Yan ang PNP. Other institution, DOH. Saan naman sila nakafocus? Kalusugan. Very good, Kram. So, sa kalusugan. So, sa DOH, dyan tayo pwedeng lumapit kapag tayo ay nangangailangan in terms of our health. Other than DOH, DFA, Department of Foreign Affairs. Sino kaya yung pinaka natutulungan yan? Sa mga ano, ma'am? Ibang tao. W. Very good. Ang ating mga OFW. Siyempre, kailangan din nila ng tulong dahil nga kinikilala sila bilang living heroes, 'di ba? Or ang tawag dito modern heroes. So, meron tayong DFA para sila ay alalayan. So, yun yung trabaho ng ating mga departamento. Alright? Para alalayan ng ating leaders. So, let's proceed.
Alright, so sa isang asosasyon, kinakailangan ng pagtatalaga ng pamunuan. Alright? So katulad ng nabanggit ko kanina, si President Duterte, siya yung nag-a-appoint ng mga secretaries in each departments. Okay? Kasi hindi lahat ay maaaring mamuno. So kung hindi lahat maaaring maging leaders or maaaring maging pinuno, merong pagtatalaga or merong mga ina-assign para meron na lang isang susundin. Okay? So, bakit kaya hindi lahat pwedeng maging leaders? Ano bang maaaring maging epekto niyan? For example, ako lang yung nag-iisang member. Lahat kayo leader. Ano kayang maaaring epekto niyan sa akin? Ma'am. Yes, Jeremy. Ma'am, pwede ma'am, magkalit-ulit-ulit lahat ng tao sa ano yung susundin nila o hindi nila susundin. Exactly, Jeremy. Hindi pwedeng maging leaders ang lahat kasi nakakalito. For example, leader ko si Jeremy, leader ko rin si Nathan, lahat kayo leader. Hindi ko alam kung sino na talaga yung dapat sundin. Okay? Kasi maaaring iba yung gusto ni Aryan, iba yung gusto ni Uriel sa gusto naman ni Zach. Alright? So, kailangan meron lamang isang susundin. So, hindi lahat maaaring maging leaders or pinuno. Okay, so yan ang kahalagahan kung bakit nagkakaroon ng pagtatalaga ng ating secretaries, lalong-lalo na sa isang bansa. Para maiwasan ng pagkalito, kasi syempre pagka may pagkalito, dyan na papasok ang kaguluhan. Kasi hindi alam kung sino ang susundin. So ano ang kailangang maitalaga sa isang asosasyon? Is it letter A or letter B? A. Correct. Ano bang pinapakita ng simbolo ng letter A? May leader, ma'am, sa taas po. Yes, Cram? Meron po, ma'am, yung sa may taas po, siya po yung leader po. Tapos yung naman sa baba po, sila po yung pinamumunuan po ng leader. Very good. So, napakahalaga na sa isang asosasyon, merong isang sinusunod. Okay? Ang mga members. Unlike with letter B, lahat sila nasa pwesto. Ibig sabihin, lahat sila leaders. Kapag madaming leaders, magkakaroon ng pagkalito, magkakaroon ng kaguluhan. So, sa isang asosasyon, kailangan meron lamang isang pinuno. Okay? Para maging mas malinaw ang sistema at mga proseso ng isang departamento. So, maaari bang mamuna ang lahat ng tao? A or B? B. B. Okay? Hindi. Ha? So, nililinaw ko lang yan para wag makakalimutan. Hindi pwedeng lahat ay leader. So, kahit na lahat tayo ay magaling sa decision making, kahit na lahat tayo ay magaling na pumili ng mga paraan kung paano makakatulong sa iba, hindi pa rin pwedeng lahat tayo ay maging leaders. Alright? So, kung merong leaders, maaaring manatili na lang tayo bilang isang miyembro. Okay? So, sa isang bansa, for example, nagkakaroon ng isang pangulo at pangalawang pangulo. Bakit kaya meron pang pangalawang pangulo kahit na may pangulo na? Para ma'am, kapag nagka-problema yung parang sakit yung presidente, may papalit. Yes, very good, Nathan. Hindi kasi pwedeng lahat i-shoulder ni President, no? So, katulad sa classroom, kapag wala si President, nandiyan si Vice President, di ba? So, katulad yung sabi ni Nathan, kapag nagkasakit yung isa, merong hahalinhin na isa pa. So, kailangan ng supporting person. Kasi, kahit na may pangulo na tayo, hindi ibig sabihin lahat kaya niyang gawin. Alright? So, kahit na may mga tao na sila yung napipili para mamahala sa loob ng isang asosasyon, tayo pa rin ay mananatiling miyembro. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka naging leader or hindi ka naging second leader or secretary, wala ka ng responsibility or wala ka ng part. You are still a member. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan. Kahit na hindi ka na italaga sa pwesto, mananatili ka pa rin miyembro. Okay, so bilang isang miyembro, masasabi mo bang pwede ka lang mag-relax at ipaubayan na lang lahat sa leader ang pagsasaayos ng isang asosasyon? Hindi po. Bakit mo hindi? Colleen, bakit hindi? Ma'am, kasi po, meron ka pa rin pong tungkulin kahit isang miyembro ka lang po. Very good. Ano kaya ang kailangan sa'yo ng leaders, Colleen? Ang pagsunod po, ma'am,
sa kung Very anong good. itatalaga po nila. Okay, so hindi ibig sabihin na members ka, wala ka nang gagawin or member ka lang, okay? So katulad ng sabi ni Colleen, baka mamaya merong kakailanganing tulong si leader sa'yo na kailangan tugunan natin. Alright, so hindi pwedeng mag-relax lang tayo kasi na nagiging problema nating mga Pinoy, no? Kapag ka meron ng leaders, lahat inaasa na kay leader. Dumidepende na agad lahat kay leader o sa pinuno. Hindi pwedeng ganun. Kung gusto natin ng magandang relasyon, kailangan both sides nagtatrabaho. Kailangan both sides ay nagko-contribute. 'Di ba? Kasi napakahirap naman na lagi lang tayong aasa. So, kung matatandaan nyo yung lesson natin last time, isa sa mga nagiging problema para maabot ang kabutihang panglahat ay yung mga parasite. 'Di ba? Ano ba ulit yung parasite? Mga Tatandaan pabigat. nyo ba? Very good, Colleen. Sila yung mga pabigat at Rochelle. Sila din yung mga Malaasa. yes, Rochelle, no? Palaasa. Okay? Paladepende. Gusto na lang walang gagawin. Gusto na lang nakahilata na lang. Tapos gusto nila magbe-benefit na lang sila. 'Di ba? So yun yung nagiging problema sa isang lipunan. Pero hindi dapat ganun. Dapat lahat ay merong contribution. 'Di ba? Sabi nga nila sa isang grupo kailangan laging may ambag. Okay? So dahil nababanggit natin ang isang grupo, ang isang lipunan ay mayahalin tulad daw sa grupong ito. Okay? Ano ba yung grupo na yan? It starts with letter B. Kabataan. Ano kaya yung grupo na yun? Barkada. Bayan. Yes? Narinig ka na yung tamang sagot? Barkada po, ma'am. Is it Lon? Apo, ma'am. Very good, Lon. So, ang isang lipunan, pwede daw itong maihalin tulad sa isang barkada. Okay? Kasi nga, ano bang definition natin ng lipunan? Ito ay isa or higit pang? Ano ulit ang lipunan? Grupo ng mga Isa tao. or higit pang? Very good. Grupo ng mga tao. So, kapag sinabi nating grupo, pwede dyan ang isang barkada. So, bakit inahalin tulad sa isang barkada ang lipunan? Okay? Sa isang barkadahan kasi, katulad yan ng isang pamayanan. Okay? Sila yung mga taong pinagsama-sama sa kanilang kinatatayuang lugar. Alright? So, kung matatandaan niyo yung definition natin ng lipunan, ito yung mga taong nakatira sa isang lugar at dahil nakatira sila sa isang lugar, nakakabuo na sila ng mga kwento sa loob ng mahabang panahon. Bakit sila nakakabuo ng kwento sa loob ng mahabang panahon? Kasi yung pag-stay nila sa isang lugar ay kapag ka-membro ka ng lipunan, ikaw ay nakatira na sa isang lugar na Payak. kayak, gaano katagal? Permanente. Very good, Cram. Permanente ka na doon. Alright? So, dahil permanente ka na doon sa isang lugar, kaya kayo nakakabuo ng mga kwento. Okay? O kaya naman, mga karanasan. 'Di ba? So, mula sa isang paminan, may mga kwentong pinagdaraanan at may mga kwentong nabubuo. Kasi syempre, kapag sinabing permanente ka na, ibig sabihin, pwedeng doon ka na pinanganak, lumaki, tumanda, at hanggang sa buong buhay mo. Okay, so ano ba yung nabubuo natin mula doon sa mga kwento na yon at sa mga karanasan na yon? So sa isang lipunan, dahil sila ay permanente na doon, matagal na sila doong naninirahan, may mga kwentong nalilikha at may mga pagkilos na pare-pareho sila. Okay? At yung mga pagkilos na yon ay paraan nila upang ingatan at paunlarin ang kanilang pamayanan. At yung mga kilos na yon ay nakakabuo ng kultura. Alright? So, nabanggit ang salitang kultura. So, mula daw sa mga kwento, nakakabuo ng mga karanasan at mga pagkilos na siyang nagiging isang kultura. Ano bang ibig sabihin ng kultura? Ma'am Colleen po. Yes, Colleen? Ma'am, parang mga kinagawian na pong gawin.
Very good. Pag sinabi nating kultura, ito yung mga nakagawian. Okay? O kaya mga nakasanayan na natin. Pag sinabing nakasanayan, gaano mo siya kadalas gawin? Araw-araw. Madalas. Very good, Gram. Pwedeng araw-araw, madalas, o kaya naman, nakasanayan na natin, for example, tuwing may okasyon, hindi nawawala yung kultura na yon. So, for example, dito sa Imus, ano kayang kultura or mga kasanayan ang meron tayo dito sa Cavite? Maganda sa pes. Very good, Jeremy. Paghahanda sa fiesta, di ba? Tuwing kada barangay, kapag may fiesta, merong handaan dyan. At kilala ang Cavite sa kultura ng isang uri ng sayaw. Anong sayaw yon? Pagpe. Very good. So, meron tayong mga taong nagbabakte. So, meron mang birthday, fiesta, binyagan, basta may okasyon, hindi mawawala. Kung ikaw ay lehitimong Caviteño, hindi mawawala yung tradisyon na ang mga tao ay nagsasayaw ng bakte. So, maliban sa mga uri ng sayaw, meron din tayong mga festivals. Okay? Ano kaya yung festival na sineselebrate natin sa Imus Plaza? Ang guni sa festival, ma'am. Longganisa Festival. Siyempre kasi meron tayong Imus, Longganisa. Ano pa? Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo, hindi siya masyadong kilala sa Imus. Yung isang festival na sa Imus lang nagaganap. Wagayway. Very good na Duran. Wagayway. Diba? Meron ba ditong Wagayway dancer noon nakasali sa Wagayway Festival? So, ang Wagayway Festival, isa yan sa mga kultura na kilala ang Imus. Ano bang sineselebrate sa Wagayway Festival? National Flag Day, ma'am. Very good, Colleen. That is our National Flag Day. Bakit kaya dito sineselebrate ang Wagayway Festival? Kasi ma'am, dito Anong maganap meron? yung Battle of Alapan. Okay, very good, Jeremy. Dito naganap ang Battle of Alapan na siya ring sumisimbolo sa kalayaan. Meron Ano pa pa? isa. Meron pa isa, ma'am. Ano pa? Dito winagayway, Ano pa? Dito winagayway ni Aguinaldo, yung bandila ng Pilipinas. Very good, Jeremy. That's very correct. And that's the main reason. Bakit dito sineselebrate ang Wagayway Festival? Dahil dito unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. So yung kultura na yun, kapag kasi sinabi nating kultura, ito yung mga bagay na nakasanayan na natin, nakagawian na, ito rin kasi yung isang bagay na nagiging paraan upang maging isang pagkakakilanlan ng lipunan. So for example, pag nabanggit ng Imus, hindi mo man kilala lahat ng tao sa Imus, ang makikilala mo sa kanila ay ang kanilang kultura. So pag nabanggit ang Imus o kaya ang Cavite, ay yan yung mga taong nagbabakte. Ay, diyan nagsiselebrate yung Wagayway Festival. So other than sa Cavite, for example, sa Cebu, saang kultura sila kilala? Sinulog. Sa Cebu kaya? Very good na rin. So sa Cebu, meron naman silang Sinulog Festival. Sino naman yung sineselebrate nila doon? Anong patron? Anong santo? Ninyo. Very good, Nathan. So, Santo Niño, di ba? So, kilalang kilala ang Cebu sa Sinulog Festival. Ano pang uri ng mga festival? Ang kilala ang mga lugar. May alam pa ba kayong ibang festival? Meron ba dito mga nakatira sa probinsya noon? Gigantes Festival. Yes na rin, Hagantes Festival. Saan yun? Paro Festival. Paro-Paro Festival. Ang Paro-Paro Festival dito yun sa Cavite. Saang part ng Cavite, Nathan? Dasma, ma'am. Dasma rin. Very good. Sa Dasma. Ano rin, yung Gigantes Festival, saan yun? Mindoro. Sa Mindoro ba yun? Pala. Nakalimutan ko, ma'am. Ma'am, Hindi ko rin sinulog, sure, ma'am. pero parang sa Bacolod yata ang Gigantes Festival. Ano pa? Mariones pa rin sa, ano? Sinulog, ma'am. Sinulog. ma'am. Yes, Arian? Mariones, ma'am. Ano yung Mariones Festival? Festival ba yun? Hindi ako masyadong familiar. Ati-atihan, ma'am. Saan po, Arian? Marinduque po. O, anong uri siya ng festival? Winapasa kay likod yun, ma'am eh.
Mananampalataya. Yung ano, Ah, nakamaskara. tapos, Tapos naganap sila ma'am na may inaano. Si Christ ata yun ma'am, gano'n. Parang may pinapatay yung ganun pa. okay. Si Christ. Pagkamahal na araw. Opo, Tama ma'am. ba? Very good. So, sa isang lugar, meron silang iba't ibang uri ng paraan kung paano sila makikilala. Okay? At isang paraan ay ang pagpapakilala ng kanilang kultura. So, kahit na hindi natin kilala personally yung mga tao doon, dahil kilala yung kultura nila, parang meron na rin tayong nalalaman tungkol sa kanila. So, ganun kahalaga at kakulay ang isang kultura. Dahil again, ang kultura, ang nilalaman niyan ay yung kilos ng mga tao sa isang lugar. Okay? Kung ano yung mga pinaniniwalaan nila, kasi hindi lang naman yan tungkol sa festivals. Okay? Kung may festivals, ibig sabihin, meron din sila kung ano yung mga paniniwala nila, kung ano yung mga kanilang mga nakasanayan, at kung ano yung mga bagay na kung saan sila kilalang kilala. Alright? So, tingnan natin, ano ba talagang pinaka-ibig sabihin ng kultura? So, ang kultura, ito yung mga tradisyon o mga nakasanayan na. Okay, so sa tradisyon, dyan na papasok yung mga festivals, mga paniniwala, and so on. Same thing with nakasanayan. Sa kultura, dyan din papasok kung ano yung paraan nila ng pagpapasya. Okay, so ano kaya example ng paraan ng pagpapasya? So before, napakakulay ng kultura natin up until now naman, no? So ano kaya yung mga example ng uri ng pagpapasya noon under culture? For example, dati, kapag ka ikaw ay nahuli na nagnakaw, ano kaya yung parusa dati? Puputulin yung kamay. O putulin yung kamay, ano pa? Maliban doon, kapag ka nahuli kang nagnakaw, Bibitayin. bibitayin ka ba agad? Kapag ka ikaw ay nahuling nagnakaw, syempre sa kamay nakafocus, no? Yung kamay mo ay ilulublob saan? Kamay mo na ano. Sa mainit na? Ma'am, Ano, Johnny? Nakulog na to. Init na tubig. Very good, Arian. Sa Papalpugin sa asin, ma'am. ano, Johnny? Di mo sa asin, ma'am. Luhodi sa asin. Sa'yo. Ang labo ng sagot mo. Okay, Arian, correct. Sa mainit na tubig or sa kumukulong tubig. Okay, ganun yung culture dati. 'Di ba? Other than that, kapag ka nahuri ka ding magnakaw sa ibang lugar naman, kung hindi ilulublob sa kumukulong tubig yung kamay mo, meron naman ipapasok yung kamay mo sa loob ng isang bao. Tapos yung bao na yon may laman na mga malalaking antik. Okay? Antik ba yun o antik? Basta yung malalaking langgam hanggang sa mamaga ang iyong kamay. So kapag ka sinabi nating kultura, pwede mo bang questionin yung paraan nila ng pagpapasya? Pwede mo ba silang ireklamo noon? Hindi, Or ma'am. kahit ngayon? Hindi po. Bakit hindi? Eh, nakagis na nila, ma'am eh. Very good, Kram. Kapag ka sinabi nating kultura, we can never question that. Okay, hindi natin pwedeng questionin ang kultura ng isang lugar. Kasi katulad nga ng sinabi ni Kram, ito ay kanila ng nakasanayan. Okay? Ito yung isa sa kanilang pagkakakilanlan. Alright? Pero ngayon, dahil merong mga kultura na nawala na or naglaho na, ngayon, kapag ka nahuli ka ng nagnakaw, meron pa bang nilulublob ang kamay sa kumukulong tubig? Wala na, ma'am. Wala po. na, no? Kasi syempre, ang kultura, kahit nandyan yan, ang kultura kasi, kumbaga, nag-evolve siya. Nagbabago pa rin. Okay? So, dahil ang tao ay meron ng pagkakataon na makapag-aral, kaya nagbabago na rin ang kanilang mga paniniwala. 'Di ba? So, maliban pa dyan, dati kapag ka nahuli ka sa ibang bansa naman, hindi dito yun sa Pilipinas, so sa ibang bansa, mainly sa Middle East before, kapag ka nahuli ka na merong kabit, ikaw ay i-undergo sa stone to death. Alam niyo yung stone to death? Anong ginagawa kaya? Ma'am, pinaputol yung ano. Stone to death.
stone to death. Anong ibig sabihin? Pipitayin. Oo, Joni, anong paraan? Papatayin ka sa pamamagitan ng... Bato. Puputulo. Yes, Aryan? Bato, ma'am. Very good, sa pagbabato. Dapat Okay, pa injection, ma'am. stone to death. Okay, paano yun nangyayari? So, dati, sa ibang bansa, pagka Ano? meron ka nahuli na meron kang kabit, ikaw ay ibabaon sa lupa na naiwan or nakalabas ang iyong ulo. Okay, so pag naibaon ka na, at ano yun ha, ginagawa yun sa public place. Kasi before, usong-uso yung tinatawag nating parang Torture, ma'am. public shame or torture. Hindi, laging part yan ng ibang culture noon. So, ilulubog yung buong katawan mo sa lupa na naiwan lang na nakalabas ang iyong ulo and then saka kanila babatuhin yung ulo mo hanggang sa ikaw ay mamatay. So, before, ganun katindi yung paraan ng pagpapasya. And again, hindi natin yan pwedeng questionin kasi nga, yan ay kanilang kultura. At meron pang iba't ibang uri ng culture sa isang lipunan. So, nonetheless, kasama kasi yun sa kasaysayan nila, no? At kapag sinabi natin kasaysayan, parte talaga yan ng kanilang kultura. Pero ngayon, dahil marami nang nag-iiba, karamihan sa mga kultura na yun ay nawala na or nabago na. Basta tatandaan nyo lang, pag sinabing kultura, ito yung mga tradisyon, nakasanayan, at paraan ng pagpapasya. At again, hindi natin pwedeng questionin ang kultura ng isang tao or kultura ng isang lipunan. For example, sa mga Muslim, kapag ang isang Muslim, nag-asawa siya ng marami, ang lalaking Muslim, pag nag-asawa siya ng marami, pwede mo ba siyang ipakulong? Hindi, ma'am. Hindi po. Hindi po. Very good. Hindi. Kaya buhayin. Bakit yung mga Kristiyano or Katoliko pwedeng ikulong? Ba't yung mga Muslim hindi? Ma'am, kasi ma'am, yung mga Muslim, ma'am, Mura po nila. hanggang kaya nilang buhayin, ma'am, Yes, pwede Jeremy. sila mag-asawa. Yes, Jeremy. Again. Ano na yun, ma'am? O sige, Johnny, ikaw na. Kahil ano? Traditional na lang yun, ma'am. Alam mo, choppy ka. Hindi ko alam kung meron ang sipon o ano. Ano sabi mo, Johnny? Traditional na lang, ma'am. Very good. Tradisyon na nila. Okay? Kultura nila yon. At hindi, again, paulit-ulit kong sinasabi, hindi natin pwedeng questionin. At narinig ko, nabanggit ni Jeremy kanina, pwede silang mag-asawa kahit ilan, basta kaya nilang, ano Jeremy sabi mo? Buhayin, ma'am. Very good. Kaya nilang buhayin. At maliban dyan, for example, si Jeremy, Muslim siya, mag-aasawa siya ng 5. For example, si Aryan, si Arjuel, si Claire, si Colleen, at si Shanshay. Yung 5 na yon, kung ano yung binibigay ni Jeremy kay Aryan, for example, 100,000 per month, dapat ganun din kay Arjuel, kay Claire, kay Colleen, at kay Shanshay. Okay? Walang pwedeng mas nakalalamang. Dapat equally distributed yung yaman ni Jeremy doon sa 5 niyang asawa. So, ganun yung culture ng Muslim. Pwede kang mag-asawa ng marami, pero kailangan yung asawa mo equal lahat ng iyong ibinibigay. Walang nakalalamang. Alright? So, again, hindi natin pwedeng questionin dahil yun ay kanilang kultura. So, let's proceed. So, sa kabila ng maraming kultura sa isang lipunan, dahil marami tayong paniniwala, for example, before, iba't ibang uri ng paraan ng pagpapasya, iba't ibang uri ng paraan ng pagbibigay ng parusa sa mga tao, paano kaya nagiging produktibo ang isang lipunan sa harap ng maraming kulturang bumubuo nito? Paano kaya tayo napag-isa sa panahon ngayon? Ano kaya yung isang bagay na nagbubuklod sa atin para maging isa na lang yung susundin? A leader, ma'am, batas. Very good, Jeremy. Batas o isang leader. At ang ating mga leader, saan natin sila matatagpuan? Kung baga kung sila ay nasa loob ng isang bahay, ano yung tawag natin sa bahay na yon? Starts with letter P. Saan natin matatagpuan ang Pamilya. ating leader? Leaders.
Palasyo. Palasyo, malapit na Lon. Sa palasyo, Pamahalaan. ano tawag na- Very good, Gram. Ayun ang ating correct answer. Pamahalaan. Okay? Dahil marami tayong kultura, lalong-lalo na sa Pilipinas, iba't ibang uri or iba't iba tayo ng paniniwala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pamahalaan, doon tayo mas nagiging produktibo at mas nagiging isa. Okay? So, ang pamahalaan, napakalaki ng papel niyan sa ating lipunan. Kasi maliban sa ang lipunan na isang katulad ng barkada, ang lipunan din kasi ay isang lipunang pang-politika. So, pag sinabi nating pang-politika, it involves leaders. Okay? It involves mga pinuno. Alright? Politics, politicians. So, bakit kailangan ng lipunang pang-politika? Kasi kailangan ng isang mas malinaw na sistema ng pagpapasya at pagpapatakbo. So, katulad nga ng sabi ko kanina, before, iba't ibang uri ng way of decision. Kasi iba't iba ng kultura. Pero ngayon, dahil meron na tayong sistema, at dahil sa mga sistema na yun, mas nagiging malinaw ang lahat, dyan na pumapasok ang pamahalaan. Alright? So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pamahalaan or leaders, mas nagiging malinaw ang lahat. Okay? So, yun ang pinakakahalagahan ng pamahalaan. So, ano bang ibig sabihin ng pampolitika? Pag sinabi nating pampolitika, ito yung paraan ng pagsasaayos ng lipunan. Okay? At seguridad na bawat isa ay malayang nagkakaroon ng maayos na pamumuhay. So, sino yung pinaka-responsable para ma-assure or masiguro na ang tao ay namumuhay ng maayos? Namumuno. Very good, Nathan, ng ating mga pinuno o ang ating leaders. Okay? Ano yung dapat pangalagaan ng pinuno sa kanyang mga mamamayan? It starts with letter D. Ang sabi ko sa inyo, yung letter D na yun, ito yung basihan na ang tao ay tao. Yes, Lon? Dignidad po, ma'am. Correct. Alright? So, bilang isang leader, kailangan pangalagaan mo ang pagkatao ng tao dahil ang lahat ng tao ay may dignidad. Kapag pinangalagaan mo yung dignidad nila, ibig sabihin, nasisigurado mo na sila ay malaya nagkakaroon ng maayos na pamumuhay. At anong uri ng pamumuhay? Sila ay namumuhay bilang isang ganap na tao. At kapag lahat ng tao ay namumuhay bilang isang ganap na tao, mas madaling makamit ang pansariling mithiin kasabay ang kabutihang pang lahat. So, if you can still remember our discussion last time, bilang isang miyembro ng lipunan, kung gusto mong umunlad, kailangan sa pag-unlad mo, sino ang kasama mo? Mga Pamilya. Kasama. Kasama rin ang tao. kapwa. Kapwa. Okay, kasama rin ang Pamilya. hindi pwedeng pamilya mo lang, Johnny. Di ba? Sabi ko sa inyo, kung matatandaan nyo, yung conversation between Filipino and Korean, bakit mas develop or mas maulad ang Korean? Kasi ang perception nila, magtatrabaho sila para sa kanilang, sa pamilya lang ba? Bansa. Very Bansa. good, Julie. Magtatrabaho sila para sa kanilang buong bansa. Ibig sabihin, pinauunlad nila ang kanilang sarili kasama ang iba. Okay? Hindi natin pwedeng kalimutan ang ibang tao kasi kailangan natin tanggapin ang katotohanan na meron tayong kasamang iba. Okay? So, since we're talking about politics or gawaing pampolitika, sino ang nangunguna sa gawaing pampolitikal? That's our answer. Pamahalaan. Very good. Pamahalaan. Okay? Huwag niyong kakalimutan ha. Kapag meron tayong quiz ulit next time, ang keyword natin sa pampolitikal ay pamahalaan. Okay? Kasi pag sinabing pampolitika, it talks about leaders. Kapag sinabing leaders, sila yung mga namamahala. At yung mga namamahala, matatagpuan sa pamahalaan. Okay? Sila yung pinaka-responsible sa leading. So, ikatlo, maliban sa ang lipunan ay parang isang barkada at ang lipunan ay isang lipunang pampolitikal, pangatlo naman, ang lipunan daw ay isang kaloob na tiwala. Alright? So, sa lipunan, diyan ka daw bumubuo ng tiwala. Kanino ka natitiwala? Sa kapwa mo tao.
Alright? Kasi syempre sa lipunan, again, it is a relationship. At ang sekreto sa healthy relationship ay dapat laging mayroong anong dapat mayroon? Kasama. Yes, Claire? Tiwala po. Very good, Claire. Kailangan may tiwala sa iyong kasama. Okay? So, bakit mo sila pinagkakatiwalaan? Kasi sila ay nakitaan mo ng husay at galing sa pamumuno at pangangasiwa. Which means, sa isang lipunan, sino yung pinagkakalooban natin ng tiwala? Ang ating mga Leader. very good, Claire. Leaders. Okay? Kasi hindi pwedeng mawala yung leaders natin. At bakit sila nagiging leader? For example, kung ka maging Kasi presidente ng pinili po. Magaling. Pinili, ma'am. Mamuno. very good. Pinili mo siya sa panahon ng eleksyon sa pamamagitan ng Pagboto. Boto. Boto. Okay, dahil kilala ang Pilipinas bilang democratic country na ihahalal ang isang tao sa pamamagitan ng pagboto sa kanya. Alright? And syempre, dahil binoto mo yung politiko na yan, binoto mo yung leader na yan, kapag gumawa sila ng kabutihan sa'yo, tinulungan ka nila sa panahon ng sakuna, o kaya naman nagbigay sila ng scholarship sa mga walang kakayahan na makapag-college, for example, pwede mo bang ituring na utang na loob mo sa kanila yon? Hindi po. Utang na loob ba natin sa leaders yun kapag Opo. tinulungan nila tayo? Hindi po. Opo. Hindi po. Utang na loob mo yun, Joni? Hindi po. Opo, ma'am. Hindi po. Ano ba talaga? Opo o hindi po? Hindi po. Cram, bakit hindi? Dahil ma'am, responsibilidad po ng isang leader yan, ma'am. Very good, exactly. Hindi mo yun, tawag dito, hindi mo yung utang na loob, Joni. Okay? Responsibilidad ng leaders na ibigay yan sa kanyang member. Okay? Sa nakaraang slide kanina, ang panglipunang pampolitikal o yung mga leaders, yung mga namamahala, kailangan siguraduhin nila na ang kanilang miyembro ay namumuhay ng maayos. So kung nagbibigay sila ng scholarships, nagbibigay sila ng donations kapag merong sakuna, hindi natin yung utang na loob sa kanila. Bakit? Saan ba nanggaling yung ibinibigay nila sa atin? Buwis. Very good, Lon. Exactly. Sa buwis. Okay? Kaya sila nagkakaroon ng pondo ay dahil lang din sa mga buwis na ibinabayad nating mga mamamayan. Pero hindi ko ibig sabihin na hindi natin sila dapat respetuhin. Okay? Kailangan pa rin nating magpasalamat, pero hindi natin yung utang na loob sa kanila. Bakit? Sabi nga ni Cram, responsibilidad nila yon. Okay? Pero it doesn't mean na hindi na tayo magpapasalamat. Magpapasalamat tayo kasi hindi lahat ng leaders ginagampanan ng tama ang kanilang tungkulin. So, we should be still thankful na meron pa rin natitirang mga leader or pinuno na ginagawa ng tama ang kanilang mga responsibilidad, lalong-lalo na sa kanilang nasasakupang lipunan. Okay? So, ang blank ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Is it pamamahala or pagpapaunlad? What's our answer? A or B? Answer natin dyan. B. Di ba, Lon? Nagbibigay ka ng tiwala. A. Letter A. Okay, tatandaan nyo ha, pamamahala, bakit sila namamahala? Kasi pinagkalooban natin sila ng Tiwala. tiwala. Okay, hindi po pagpapaunlad ha. Ang pagpapaunlad, parte na lang yan ng pamamahala. Pero magsisimula muna ang pagbibigay ng tiwala bago ka mamahala at bago ka magbigay ng pag-unlad. Okay? Yun po yan. So, let's proceed. So, number 4. So, bago tayo mag-proceed sa number 4, ano yung una natin? Saan natin unang inihalin tulad ng lipunan? Ang lipunan daw ay parang isang ano yung una kanina? Very good, Colleen. Barkada. Pangalawa, ang lipunan ay isang ito
talks about leaders. Lipunang pang Lahat. Politika. political. Very good. Colleen, nakuha ulit. Pangatlo, ang lipunan ng pagkakaloob ng anong pinagkakaloob natin? Bakit sila namamahala? Tiwala. Pamahalaan, ma'am. Tiwala. Tiwala, ma'am. Oo, Johnny. Sige na. And number 4, hanggang number 5 ito. So, number 4, ang lipunan ay kapwa pananagutan. Okay? Kapag sinabi natin kapwa pananagutan, kanino nahahati yung mga responsibilities? Sa dalawang side daw. Ano kaya yung dalawang side na yon na nagpo-function sa isang society o sa lipunan? Ano yung dalawang side na yon? Sige nga. Leader tsaka mamamayan, ma'am. Very good, Claire. Nakuha. Ang leader at ang mamamayan. So, ang leader, meron siyang pananagutan sa kanyang member. At si member, may pananagutan sa kanyang leader. Alright? So, katulad nga ng sinasabi ko paulit-ulit, ang lipunan ng isang relasyon. Okay? It should be two-sided. Kung nag-work ang isang side, dapat mag-work and mag-effort din yung kabila. Okay? So, kung mag-demand si leader ng respect kay member, anong dapat gawin din ni leader sa member niya? Kung gusto niyang respetuhin siya, dapat Respetuhin niya siya rin. rin ay marunong Respeto. Yun. Okay, at si member, pag gusto niyang tulungan siya ni leader, kailangan si member magbigay din ng Pakisama. Tulong. ano. Pakisama, ma'am. Kung humingi ka ng tulong, Johnny, kailangan marunong ka magbigay ng Tulong. tulong Tulong, din. ma'am. Ram. Kasi, Utang na loob. kung ano sinasagot mo, Johnny. So, ang ibig kong sabihin kasi niyan, kung ano yung dinedemand mo, kung gusto mong meron kang matanggap, kailangan meron ka rin kayang ibigay. Okay? Kung nagde-demand ka ng respect, dapat marunong ka rin magbigay ng respect. Okay? Kasi hindi mo pwedeng i-demand sa isang tao ang bagay na hindi mo naman kayang ibigay. Okay? So, para maging healthy ang isang relationship, it should be give and take. Okay? So, ang pananagutan ng pinuno ay pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. Okay? Pag sinabi nating history or kasaysayan ng isang lugar o ng isang pamayanan, napakarami niyan. Okay? Papasok dyan ang kultura, kilos, sining, awitin, at iba pa. Okay? Lahat ng kino-contribute ni members, pananagutan ni leader na pangalagaan yon. Wala siyang dapat na sayangin. Kaya napakahirap maging leader. Kasi dahil leader ka, marami kang responsibilidad. Pero para mas maging magaan sa leader, kailangan bilang isang member, tulungan natin sila. And lastly, ang isang lipunan daw, so kung kanina yung unang 4 ay positive, this one is a bit negative, no? Kasi syempre sa lipunan, it is not perfect naman. So, kailangan tanggapin din natin yung negativity ng lipunan. Ang lipunan daw ay parang isang dagdag na komplikasyon. So, bakit nagkakaroon ng komplikasyon? Kasi syempre, pag sa isang relasyon, hindi pwedeng mawala ang complications. Okay? So, ano kaya yung nagiging komplikasyon sa isang lipunan? Minsan kasi may mga tao na binabanggit itong sentence na to. May mga tao na hindi rin naman mahalagang magsalita pa. Nag-iisa lang naman ako. Ang masusunod naman ay ang marami. So sa tingin nyo, bakit kaya may pagkakataon na nababanggit natin to? Or bakit kaya may mga taong nababanggit yung pangungusap na yan? Ano kaya ang maaaring naging problema? Ma'am, ako po. Bakit mas pinipili na nilang manahimik o hindi na magsalita? Yes, Colleen. Ma'am, kasi po ma'am, kahit po maganda po yung gusto mo pong iambag, kung yung isang partido po ay maraming bumoto, ayun po talaga yung susundin ng lahat. Very good, Colleen. Dahil for example, ang Pilipinas ay democratic country, lagi tayong nakafocus sa majority,
And parang nagiging nature na yan ng tao na kung ano yung mas nakararami, yun ang susundin, kaya nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Kasi minsan, kung lahat tayo gusto natin yung isang bagay, pero baka mamaya meron palang mas magandang idea si Colleen. 'Di ba? Pero dahil ang dami ng sumusunod sa gusto ko, for example, mawawalan na ng lakas ng loob si Colleen na magsalita. So isa to sa mga nagiging problema ng lipunan. Kasi kung ano na yung nakasanayan ng marami, kung ano na yung sinusunod ng lahat, hindi na napakikinggan yung iba. For example, kapag ka nakita mo na yung isang lugar, doon na nagtatapon ng basura yung mga tao, ikaw, mapipilitan ka na rin na doon ka na rin magtapon ng basura mo na dapat hindi naman. 'Di ba? Kasi parang nagkakaroon ng domino effect. Pag nasimulan ng isa, sinusunod na rin ng lahat. So, bakit natin kailangang iwasan ito? Okay? Kasi, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ka man leader, hindi ka man naluklok sa pwesto, ikaw pa rin ay nananatiling miyembro. So, bilang isang miyembro, tatandaan mo, hindi mabubuo ang marami kung wala ang iilan. Diba? Kaya nga, diba sabi, hindi mabubuo ang 1 million pesos kung magkukulang siya ng piso. Okay, so bawat piso na yon, meron niyang parte para ikaw ay maging isang milyonaryo or mabuo yung 1 million pesos mo. Kasi minsan, kapag inihalin tulad natin siya sa lipunan, minsan sa isang salungat na opinion, doon pa isinisilang yung pinakamahusay na karunungan o yung the best idea. For example, sino kaya example natin ng tao na nanindigan siya sa kanyang paniniwala? Na kontra doon yung lahat. Pero kahit na kontra ang lahat ng tao sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. Meron ba kayong example ng isang tao na nanindigan kahit na parang you and me against the world? Ma'am, si Miriam Santiago. Kahit sino lang. Magbigay lang kayo ng parang specific story. Sino kaya? Meron ba kayong example dyan? Kunwari, sa ating mga national heroes, o kaya naman sa mga Bible stories, ano kaya yung mga example na kahit na kontra lahat sa kanya, nanindigan pa rin siya, at in the end, tama pala siya. Sa kanya pala yung best idea. Ma'am, si Jose David Rizal? po. Noah po. Yes, Kalin. O sige na rin, Si kay David. Noah. Narine? Ano po? What about Noah? Yung pagbuo po ng malaking barko kasi po may dadating na kalamidad na anuhin po lahat ng tao. Very good. At ano yung naging problema ni Noah, Narine? Hindi po nakinig sa kanila Hindi nakinig sa kanya yung mga tao po. Very good. And hindi naniwala sa kanya yung mga tao, hindi nakinig sa kanya na meron talagang dadating na bagyo. And pagdating ng bagyo, totoo pala yung sinasabi ni Noah. Okay, so with that, napakaganda ng example ni Noreen. So with that story of Noah, for example nga kay Noah, hindi naman nagsarili lang ba siya doon sumakay sa kanyang barko? Siya lang ba yung sumakay doon? Hindi po. Hindi po. Hindi, di ba? Sinama niya lahat ng gustong sumama, even animals. Di ba? Kasi si Noah, nakafocus siya sa kabutihang panglahat. Pero may mga tao kasi na judgmental agad. No? So other than Noah, before, kung meron man dito mahilig sa science, if you're familiar with heliocentric theory, dati, pinaniniwalaan na ang araw ay umiikot sa mundo. 'Di ba? Lahat ng tao pinaniniwalaan nila ang araw daw ang umiikot sa mundo. Pero merong isang tao na nanindigan na hindi araw ang umiikot sa mundo. And that is Nicholas. Okay, kung masa-search niyo yung heliocentric theory, that is Nicholas. Ano yung pinaniwalaan ni Nicholas? Ano yung pinaglaban niya? Kung hindi ang araw ang umiikot sa Earth, sino daw yung tunay na umiikot? Planeta po. Tayo po.
Paano tayo? Sa heliocentric theory, pag in-explain siya, kung hindi ang araw ang umiikot sa Earth, ano Ang yung Earth tamang theory sa pala? araw. Yes, Colleen? Ang Earth po yung umiikot sa araw. Very good. Ang Earth ang umiikot sa araw. Okay? Pinatunayan niya ni Nicolas before sa Renaissance era. And dati, kapag ikaw ay scientist, dahil before, sino ba yung, nung wala pa yung mga scientists, sino yung pinaniniwalaan ng mga tao? Sino yung nagsisilbing leader? Na nangyari din yan dito sa Pilipinas. Sino yung mga nagtuturo sa tao? May mga pari. Very good, Jeremy. Before, same thing with the Philippines and other countries, dati ang nangunguna ay yung mga taong simbahan. Okay? Kapag may mga tao na nagkakaroon ng scientific ideas, o kaya may mga tao na nagkakaroon ng taliwas na idea sa paniniwala ng simbahan, anong ginagawa sa kanila? For example, kay Jose Rizal, tinuligsa niya yung paniniwala ng mga praile. Anong ginawa sa kanya? Pinatay. Yes? Again? Pinatay po, ma'am. Very good. Siya ay hiniling na ipapatay. Kasi before, kapag meron kang unique idea, ikaw ay parang nagsisilbing threat sa simbahan. So, hindi lang yan nangyari dito sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, yung mga scientists, usually, kapag meron silang unique idea, sila ay pinapapatay. So, same thing with Nicolas. Nung nagkaroon siya ng heliocentric theory, dahil nag-a-adapt pa lang from medieval era to Renaissance, ginusto rin ng mga taong simbahan na ipapatay si Nicolas. But still, in the end, napatunayan na totoo pala, hindi pala talaga ang araw ang umiikot sa Earth. Ang Earth pala talaga ang umiikot sa araw. And before, ang pinaniniwalaan ng tao na ang mundo daw, anong daw shape ng mundo? Hollow daw po. Before, ang mundo daw ay? Yes, Zach? Flat po. Very good, Gian. Flat. 'Di ba? Dati pinaniniwalaan nila flat ang Earth. Pero, na-discover na ang mundo pala ay Bilog. 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 Si ma'am actually bilog. Hindi siya actually bilog. Sphere. Oblate spheroid. Sphere siya, 'di ba? And kung mapapanood niyo yung movie na Agora, makikita, maganda yung movie na yon, makikita niyo doon kung paano naninindigan ng isang tao. Na kahit nakalaban niya ang madami, dahil meron siyang unique ideas, nanindigan siya kahit na nagiging threat sa kanyang buhay. So, sa bilang isang parte ng lipunan, so balik na tayo sa lesson natin, kailangan kasi nating tanggapin na ang daming judgmental sa mundo. No? Ang daming nagmamagaling. And kailangan nating tanggapin ang katotohanan na kapag pinaniniwalaan na ng marami, yun na yung pinaniniwalaang tama or mabuti. Pero hindi dapat ganun. Dahil miyembro ka ng lipunan, kung ano yung sa tingin mo ay mabuti, kung ano yung sa tingin mo ay mas tama, huwag matakot na magsalita. Kasi nga tayo ay merong freedom of speech. Very good, Nathan. Huwag matatakot na magbigay ng saloobin or huwag matatakot na magsalita. Basta, tatandaan, ang freedom of speech, you can say anything, pero it doesn't mean na you can hurt someone. Okay? So, meron kang kalayaan na magsalita, pero wala kang kalayaan na manakit ng iba. So, tatandaan niyo po yan, ha? So, again, ang lipunan, para yung isang barkada. Pangalawa, ang lipunan ay, ano yung pangalawa natin? Lipunang pampolitikal. Pangatlo, ang lipunan ay pagkaloob ng, ano pinagkakaloob natin? Tiwala. Tiwala. Pang-apat, ang lipunan ay, ano yung pang-apat natin? Kapwa Pananagutan. Very good. Mag-take down notes. Very good. Ang lipunan ay kapwa pananagutan. Nino? Sino may pananagutan sa lipunan? Two sides. We have our
Leader, tsaka Leader mga and mamamayan. miyembro. And ikalima, ang lipunan ay isang dagdag na komplikasyon. Okay? So, bakit tayo merong negative side dyan? For us to realize na in life, binabalanse kasi ang buhay ng negativity at positivity. Kasi you cannot appreciate positive things without experiencing negative things. Okay? So, kailangan tanggapin natin yung negativity para mas ma-appreciate natin as mapangalagaan natin yung mga bagay na magaganda. Okay, so meron po bang tanong with our lesson today? Questions? Wala po. Wala po. Okay. So, kung wala na pong tanong, with this week, wala pa po tayong activity na ipapasa. Next week po ako magpapagawa ng activity. So, ang gagawin nyo lang, review our lessons para pag nagkaroon tayo ulit ng quiz, makakakuha ulit ng mataas na score. So, with your scores, isisend ko sa inyong email kapag na-checkan ko na kasi manually ko siya check eh. Isa-isa. So, I have 9 sections kasi. No? So, pakiantay na lang po muna ang inyong score at yung score nyo, isisend ko yan sa inyong email account. So, kung wala na pong tanong, thank you very much everyone for listening. Bye, And have a ma'am. nice weekend. Enjoy your Thank weekend. you, ma'am. Thank you po. Mamaya ka, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye-bye. Thank you sa pakikinig. See you next week. See you next week, Joni. Yeah. Sige. Angas mo, Joni, ah. Bye, Arjuel.